Ang nakaraan. Perpekto ang plano nila Vale Bolorhard na sugurin ang warlord ng mga kalaban. Iyon ay dahil wala na talagang ibang paraan kung paano matalo ang hukbo ng mga orc sa dami ng mga kalaban. Kaya lang nang marating nila ang warlord nahirapan ang sila Vale at Adrian na makaisa sa kalaban. Ika-46 na kabanata. Dito nga ay tuloy-tuloy na sumugod itong si Adrian sa kalaban, tinutulungan ng kanyang tito na si Vale. Hindi rin nagpapetex-petex ang isang ito, isang pagkakamali lang ay talagang may kalalagyan sila sa warlord. Sabay na umatake si Adrian at Vale sa kalaban, si Adrian sa likod, sa harap naman si Vale. Kaya lang hindi natuloy ang pag-atake ng kalaban, dahil sinibat ito ng warlord, na mabilis namang iniwasan ni Vale. Matapos noon, ang sumunod namang tinarget ng kalaban ay walang iba kundi Adrian, kaunti na lang ay madadakma na ito ng kalaban. Mabuti na lang ay nagawa kaagad na makaiwas ni Adrian sa pag-atakeng iyon ng kalaban. Bumalentong ang ating bida sa mga sandaling ito, habang nakahanda na si Vale para suportahan si Adrian para hindi ito mapatay ng warlord. Nag-aalala itong si Vale sa kanyang pamangkin, iyon ay dahil hindi niya magawang lapitan si Adrian, kailangang hindi alis ang kanilang mga mata sa kalaban. Titig na titig si Vale sa nilalang na ito, may katagalan na nilang kinakalaban ang warlord, at umaasa silang napagod na nila ito, pero parang walang nangyayari. Dito ay napapaisip itong si Vale kung pinaglalaruan lang ba sila ng warlord, dahil sila pa ang napapagod ngayon. Kainis, kaunti na lang sana, sabi nitong si Adrian na pagod na ito ngayon sa laban. Itong si Vale ay alam niya na ang mana ni Adrian ay hindi na ganun kalakas tulad ng una silang sumugod, iyon ay dahil matagal-tagal na silang lumalaban, at ang kanyang pagkakahawak sa kanyang espada naman ngayon ay talagang nanghihina na rin, hindi na maganda ang estado ni Vale ngayon. Dahil doon, nagdesisyon na itong si Vale, tama na Adrian, ibaba mo na ang iyong espada, utos ng commander ng Winter Castle, na ikinagulat naman ni Adrian. Humarap ito ngayon kay Adrian, at nagsabi na ang plano na binuo nila ay nabigo na, kaya naibaba na nga ng ating bida ang kanyang espada, tanda na naunawaan na wala na silang pag-asa na ipagpatuloy ang laban. Kaya lang hindi susuko si Adrian, sabi nito, hindi. Hindi pa, may pag-asa pa, sagot nito, na talagang mataas ang tingin nito sa sarili na mananalo sila. Sabi pa nito, pag binigay ko ang lahat, at magamit ang soul release, may pag-asa tayong mabago ang laban, sabi nito, sabi naman ni Vale, oo. Hindi pa nga tapos ang laban, pero iba na ang nasa isipan ng tito ng ating bida. Dito ay may naramdaman na kung ano si Adrian na mana chain, kaya nagulat ito ngayon. Ang mana chain na iyon ay galing mismo sa tito ng ating bida ngayon. Tito, bakit? Pagtataka nito, iyon ay dahil sinikmurahan siya ng kanyang tito, para tumigil na ito sa pagpupumilit na lumaban. Ayun na nga, bagsak itong ating bida ngayon, nang hihina ang tuhod nito ngayon, sabi ng tito ng ating bida, simula sa mga sandaling ito, ang laban na ito ay hindi na sa iyo, kundi sa mga kabalyero na ng Winter Castle. Tito, anong ginagawa mo? Naiinis na sabi ni Adrian na pilit na pinapanatili na gising ang sarili sa mga sandaling ito, dahil naiintindihan ni Adrian na lalaban na mag-isa ang kanyang tito rito, at ililigtas siya. Sabi ni Vale, kailangang may isa na manatiling buhay at makita ng buo ang lahat ng mangyayari, at nais kong ibigay sa iyo ang responsibilidad na iyon, sabi ni Vale na rito ay parang sinasabi na nitong mamatay siya sa laban. Kinuha ni Vale ang espada ng ating bida, at ilalagay niya ito sa lalagyan ng espada ni Adrian. At dito nga ay hirap nang tumayo ng maayos si Adrian, sabi ni Vale, malaki ang tiwala ko sa iyo Adrian, sabi nito bilang kanyang huling salita at paalala sa ating bida. Sir Quern, tawag nito sa kanyang kanang kamay sa pangkat ng Black Lancer. Ano po yun kamahalan, sagot nito nang kunin niya si Adrian, ilayo mo na siya rito. Ikaw na bahala kay Adrian, utos nito, na nangangahulugan ng siya lang lalaban mag-isa sa sandaling ito. Nakaramdam ng lungkot itong si Quern, mabigat ang puso, pero ang utos ng kanilang kamahalan ay hindi pwedeng baliin, kaya napayuko ito ng may bigat sa kanyang puso at nagsabi, isang malaking karangalan pong paglingkuran kayo aking kamahalan, sambit nito. Nakangiting sumagot itong si Vale, ginawa mo ang iyong makakaya Quern, maraming salamat, sabi nito. Dito ay sumigaw si Quern, sabi nito, naway sumainyo po ang magandang kapalaran,
bigyan po ninyo ng magandang parangal ang mga kabalyero kamahalang Vale Bolorhard. At dito nga ay kinarga na ni Quern si Adrian at nagmamadaling umalis sa gitna ng digmaan, na naiwan naman si Vale sa unahan. Sumisigaw itong si Quern na mabigat ang puso, lahat ng ating hukbo tumakas na kayo, protektahan ang unang prinsipe sa ating pagtakas. Utos nito na lumuluha ng dugo sa mga sandaling ito, dahil alam niya na mamamatay na ang kanilang kamahalan na si Vale Bolorhard. Dito ay gising pa rin si Adrian, naiinis ito, sabi niya, anong ginagawa ninyo, galit na tanong ng ating bida. Dito ay unti-unti nang nawawala ng malay si Adrian, at pilit na inaaninag ang kanyang tito sa huling sandali at nais itong puntahan, pero isang pamamaalam ng ngiti ang ipinakita ni Vale, habang kahaharapin nito ang warlord ng mga orc. Tito, sigaw ni Adrian pero mahina na ang boses, at hinahabol na sila ngayon ng mga orc na tauhan ng warlord, at naiwan na mag-isa si Vale na kakalabanin ang warlord. Dito ay hindi makapaniwala itong si Adrian sa nangyayari, hindi pwedeng maiwan mag-isa ang kanyang tito, iyon ay dahil mamamatay ang kanyang tito. Agad na nahawakan ni Quern ang tali ng puting kabayong ito ni Adrian, na pangalanan na lamang nating White King, dahil may kaangasan rin naman, sabi ni Quern, patawad kamahalan sa pagsuway ko sa iyong utos, sabi nito, kasi hindi na sila pwedeng bumalik pa kung saan naruroon si Vale. Ayun na nga, nakasampa na kaagad ang mga ito puting kabayo ni Adrian, at nagmamadaling tumakas. At walang ano-ano'y ay matuli na tumakbo ang pangkat ni Quern, kasama ang buong Black Lancer, at ang ating bida. Hindi pwedeng mabaigo si Quern sa mga sandaling ito, iyon ay dahil ito ang huling misyon niya mula sa kanyang commander na si Vale Bolorhard. Ang hukbo ng Whitner Castle na sumugod ay nasa 200 noong umalis sila, ngayon ay nasa 50 na lamang sila, at ang isang ito ay natagpas pa ng orc. Marami ang nangamatay sa misyon na ito, talagang nagbuwis buhay para lang iligtas ang ating bida. Kitang-kita ni Adrian ang mga nangyayari ngayon, ang ating bida na nangunguna palagi para iligtas ang kanyang mga kasama at bigyan ng tagumpay ngayon ay walang magawa, at nagbabuwis pa ng buhay ang mga tao sa paligid niya para sa kanya. Naiinis si Adrian, hindi pa bumabalik ang kanyang lakas ngayon, kaya hindi pa niya magagawang gamitin ang kanyang espada, kaya kinuha na lang nito ang kanyang trompeta na ito. Agad na hinay pa ni Adrian ang horn na ito para palakasin ang morale ng kanilang pangkat, dahil yun lang ang magagawa niya ngayon. Ayun na nga, ang martial hymn ni Adrian ay agad niyang pinaganya para lang mabuhayan ng loob ang mga ito habang tumatakas sa mga kalaban. Maraming mga pangkat ng mga orc ang nilagpasan ng pangkat ng ating bida ngayon, at may isa pang pangkat ang nasa unahan. Hindi lamang warrior orc ang naririto, dahil may mga orc rider rin ang hahabol sa kanila ngayon. At heto na nga, may isa na nagpakawala ng pag-atake kay Adrian. Kitang-kita ng mata nito ang sandata ng orc na papalapit. Sa kanya, kung wala siyang magagawa ay tiyak tapos siya. Kaya lang dito ay may dumating na inaasahang pangkat ng mga kakampi, mga nilalang na mahahaba ang tenga. Ayun na nga, naririto na ang mga tauhan ni Sigrun, mga elf, na pinagpapatay ang mga kalaban, lalo na ang papatay sana sa ating bida. Napakabilis ng galaw ng isang ito, mala-assassin sa tulan at bilis. Heto na nga, marami-rami ang pangkat ng mga elf ang dumating ngayon para tumulong sa pangkat ng ating bida. Dito ay naiinis si Adrian, bakit ngayon lang raw dumating ang mga ito, gayong naiwan ng mag-isa ang kanyang tito. At talagang tuluyan ang naubos ang lakas nito si Adrian, gusto man niyang magalit at sumigaw bakit ngayon lang pinapunta ni Sigrun ang mga tulong na hininga niya, ay hindi niya na niya magagawa pa, iyon ay dahil wala na talagang lakas pa ang ating bida. Dito ay nagtaka itong si Vale, iyon ay dahil bakit hindi siya sinugod ng warlord, o ang pangkat ng Black Lancer na tumakas, talaga ba raw na inantay siya nito? Sabi nito, napakabuti mo naman pala, sabi nito, habang muli itong naglakad, at inilabas ang kanyang espada. Dito ay umungol ang isang ito, nagsalita, kaya lang hindi maintindihan ang sinasabi dahil wala rito ang ating bida. At ayun na nga, muling lumitaw ang nakamamatay na aura ng isang ito, na nakatutok ang sandata nito sa napakaliit na taong lalaban sa kanya. Nakangiti itong si Vale, at nagsabi na ang sarap raw sa pakiramdam ang gumalaw na walang ibang inaalala, iyon ay dahil siya na nga lamang ang mag-isa ngayon rito. Dito ay muling nagliwanag ang sandata nitong si Vale, at sobra itong natutuwa dahil ngayon na lang uli niya naramdaman ang ganitong saya sa pakikipaglaban.
Dito nga ay nagsimula na ang bakbakan ng dalawa, agad na nakaiwas itong si Vale sa paunang pag-atake ng Warlord. Iniwan ni Vale ngayon ang kanyang tungkulin bilang commander ng kanilang hukbo, ganun na rin ang pagiging pinuno ng Winter Castle at ng pamilyang Bolorhard. Dito ay mas malinaw na ang paningin ni Vale, dahil isa na itong solo knight na lumalaban na walang ibang inaalala. Sa kanyang pag-atake ay agad na iwasan rin ng kalaban ang pag-atake ni Vale. Dito ay ramdam ni Vale na napakagaan ngayon ng kanyang katawan, at mabilis nitong naiiwasan ang mga pag-atake ng kalaban. Dito nga ay nagtama na ang kanilang mga sandata, ramdam rin ni Vale, na ang dulo ng kanyang espada ay buhay na buhay. Ramdam at kita rin ito na mas malinaw ngayon ang kanyang aura, kaya ganun na lamang ito kaganado. Ibang-iba nga ngayon ang nangyayari sa aura nitong si Vale, para bang may kung anong nabuhay sa kanyang katawan ngayon. Sa paglapag ni Vale, may nakita siyang kakaiba sa kanya ngayon. Kitang-kita niya ngayon ang kanyang mana chain, ibang-iba na ito sa una. Ang Supreme Realm ay ang antas ng lakas na talagang ninanais o pinapangarap na marating ng isang mana chain knight, at ngayon ay naabot na nga nitong si Vale, ito ang tinatawag na Pentachain. Hindi makapaniwala itong si Vale sa kanyang nakikita, nag-level up siya, naabot na niya ang pinapangarap ng lahat. Kumukulo ng husto ang kanyang mana sa kanyang katawan ngayon, kaya lang kahit na ganun, kung napaaga lang sana ang pagdating nito sa kanya ay maaaring mag-iba ang takbo ng laban. Iyon ay dahil kahit malakas ang kanyang mana ngayon, at mga ability na magagawa gamit ang Pentachain, ang kanyang katawan ay matanda na, hindi na sapat para tumanggap ng ganitong katinding lakas, kaya hindi niya ito magagamit ng buo. Ang pinaka-kakayanin niyang gamitin ay isang was-iwas lamang ng kanyang espada gamit ang kanyang lakas na mayroon ngayon. Nag-umapa na ang mana chain nitong si Vale sa kanyang katawan ngayon. Dito kahit alam niyang hindi niya mapapatay ang Warlord, hindi siya papayag na mamatay lang na walang nagagawa. Dahil, sisiguraduhin niya na may maiiwan siyang magandang regalo sa Warlord na ito bago siya mawala. Dito nga ay talagang nagliliwanag ng napakatindi ang esapda ni Vale, mukhang kaya nitong hatiin ang anumang matamaan nito ngayon. Bago magtapos ang mga huling sandali ng magiting na si Vale Bolorhard, walang nakakaalam na naabot nito ang Pentachain Knight, isang makasaysayang pangyayari sa lahat ng mga kabalyero at mga swordsman kaya lang, walang ibang nakakaalam nito kundi tayo lamang. Sa pag-atakeng ito ay ibubuhos na niya ang lahat, isang pag-atake lang ang pwede niyang pakawalan. Ang una at huling pag-atake bilang isang Pentachain Knight ay masasaksihan ng mundong ito na magaganap, at tanging ang Warlord lamang at ang kalikasan ang magiging saksi sa kaganapang ito. Dito ay hinawakan ng mahigpit ni Vale ang kanyang espada, nakahanda sa matinding puwersa na kanyang pakakawalan. Ang kalaban ay punong-puno rin ng nakamamatay na aura ang katawan nito na sisibitin rin si Vale. Dahil nag-umapa ng husto ang mana na pinapakawalan ni Vale ngayon, at hindi na ito kaya pa ng kanyang katawan na tanggapin, isang matinding dugo ang lumabas mula sa kanyang bibig ng may ngiti. Sabi nito, "Adrian pamangkin ko, para sa iyo ang pag-atakeng ito." Nakangiting sabi nito, na parang mauupos na kandila ang mga mata nitong si Vale, na mag-iiwan siya ng isang magandang regalo para sa ating bida. At ayun na nga, isang matinding liwanag ang dumaan ngayon sa Warlord, na tiyak na mag-iiwan ito ng isang malaking marka sa kalaban, na sa oras kaharipan ng ating bida ang Warlord, ay masasabi niya at malalaman niyang naabot ng kanyang tito ang enlightenment. Tunay kayang mamamatay ang tito ng ating bida, kayo mga tropa, palagay nito, buhay o patay si Vale Bolorhard. Hanggang sa muli.